Eto mga Lodi, no, nakakatakot na po itong ginagawa ng administrasyon na to. Kumbaga, pinipuwersa na po nila ang mga Duterte. Gusto na po nilang panghawakan itong Davao, mga idol. Grabe kayo. Yung nakalap kong impormasyon, hindi po pala si Tatay Duterte ang kanilang punteriya dito. Si Baste Duterte po talaga ang target nila nung araw na iyon. Pero eto nga po mga Lodi, napigilan po ng mga tao, ng ating mga kababayan dito po sa Davao City, ang pagluso po na iyon. Sino po nga titindig na mayor po ng Davao? Huwag niyo sabihin na si Carlo Nograles pa rin? Ano to? Gulo ang gusto niyo mangyari dito sa amin sa Davao City? Kaya po ba may nagpo-post na ganito? Team Gudo po. Tapos Nograles, Alag, Campos. Tapos sa kabilang side naman, Team Preso. Yan po ba talaga ang inyong gusto mangyari? Ipagkukulong ang mga Duterte? Yo, what's up mga Lods? It's Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Meron lang po ko ibabahagi sa inyong impormasyon mga Lodi, no? Meron lang pong nagsabi sa akin, galing po sa loob, na ito nga po si General Torre, meron daw pong panibagong misyon. Ano nga po ba yung panibagong misyon na gagawin na naman po ni General Torre? Alam niyo naman mga Lodi, kapag may nag-utos po dito, susundin at susundin niya po ito para lang po sa sariling interes at dyan po sa kanyang balikat, madagdagan po yung mga bituin. Pero ang sama naman po ng imahe na kapalit nito. Eto nga po mga Lodi, no? Naalala nyo po ba ang nangyari nung mga nakaraang araw? Na ito nga po si Congressman Pulong Duterte, meron pong nalaman ukol po dito nga po sa pagsalakay sa kanilang bahay mga idol. Basahin po natin mga idol. Official statement ni Congressman Paulo Duterte kaugnay sa gagawing pagsalakay sa kanilang bahay sa Davao City. We strongly condemn the recent action of the PNP CIDG that have clearly crossed the line into harassment against my family. It is disheartening to see that those who have sworn to uphold the law are being blinded not by justice but by money. The real criminals in our society are being ignored while some in the higher ranks have seemingly sold their integrity. Ito na nga po sa tingin ko si General Torre po ito at yung iba pong kapulisan. Let me be clear, we are documenting everything and listing down the names of those involved. When the time comes, you will answer, not to us, but to the very forces of justice you have turned your back on. You won't be facing people with money, but people who are ready to stand their ground. As of today, we have monitored the arrival of 30 CIDG operatives and 90 sa personnel from Luzon. Ito na naman, parang yung nangyari po sa KOJC. And to those among you from SAP who blindly follow these operations, notice we already know where you are heading and many are waiting. Ito mga Lodi, no, nakakatakot na po itong ginagawa ng administrasyon na to. Kumbaga, pinipuwersa na po nila ang mga Duterte. Gusto na po nilang panghawakan itong Davao mga idol. Grabe kayo. So, eto pa nga mga idol. Nanawagan din po ang kaibigan po ni Madam Kitty Duterte. Dahil nga po dito po sa sinabi po ni Congressman Paulo Duterte. Ito nga po yung kaibigan niya na nag-live po at yun po yung nakita ko. Kaya po ako napunta rin po doon. Sabi po dito, breaking, Kitty Duterte nanawagan ng tulong sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya na pumunta po sa kanilang bahay sa Davao upang harangin ang mga umano'y gagawing pagsalakay at raid ngayong gabi. At yun nga po mga Lodi, no, marami po kaming pumunta doon. Mga vloggers, mga supporters, lahat po nagbantay mga idol para lang po mapigilan kung ano man po yung binabalak po nilang pagsalakay sa bahay po ni Tatay Duterte. Pero mga Lodi, yung nakalap kong impormasyon, hindi po pala si Tatay Duterte ang kanilang punteriya dito. Nagsabi pa po ko dito, natakot yata yung gustong lumusob daw sa bahay ni Tatay Duterte. Halos lahat ba naman ng mga vloggers dumagsa sa bahay ng dating Pangulong Duterte? FYI, sa YT po ako nag-live. Kasi sa YT lang po pwede mag-live mga idol. Naka-restrict po ako dito sa aking page dahil nga po meron pong nagre-report dyan ng mga masyadong iyakin. Pero hindi po nila kaya ang YouTube mga idol. So, eto po yung sinasabi ko sa inyo mga idol. Yung panibagong misyon yata po ni General Torre, ito nga pong paghuhuli po sa isa po sa mga anak ni Tatay Duterte.
So, eto, ang totoo po talagang pakay o punteriya po nila dyan, sa tingin ko lang, si Basti Duterte, ukol na rin po sa impormasyon na ibinigay po sa akin ng aking kaibigan na nandyan din po sa loob, mga Lodi. Di umano, meron pong ginawang meeting, ito nga pong gustong dumakip kay Basti Duterte dahil nga po, mga Lodi, alam naman natin na si Tatay Duterte nandun po sa Dahig, Netherlands at alam natin na siya po ang mananalong mayor dito sa amin sa Davao City. Siyempre, mga Lodi, ang logic dyan, ang Vice Mayor po ang magte-take over dito po kay Tatay Duterte bilang mayor, mga Lodi. Walang iba kundi po ang anak niyang si Basti Duterte. Kaya po, mga Lodi, dun po sa nakalap po nating impormasyon na di umano si Basti Duterte po talaga ang target nila nung araw na iyon. Pero eto nga po, mga Lodi, napigilan po ng mga tao ng ating mga kababayan dito po sa Davao City ang paglusob po na iyon. Siyempre, mga Lodi, no, eto pong gagawin nila, kung mahuli man po nila ito, gawan po nila ng kaso, si Basti Duterte, sino pong ang titindig na mayor po ng Davao? Huwag nyo sabihin na si Carlo Nograles pa rin? Ano to? Gulo ang gusto nyo mangyari dito sa amin sa Davao City. At eto pa, mga Lodi, dinagdagan pa po nung impormasyon na nakalap po natin. Nabalak daw po nilang guluhin ang eleksyon dito sa amin sa Davao City para wala daw po mangyaring botohan. Ano to, mga Lodi? Ganito na ba talaga kalala ang bagong Pilipinas, bagong mukha ni Bongbong Marcos Jr.? Kailangan yung mamuwersa, gawan ng mga kaso, ang mga tao sumusuporta sa mga Duterte? Gaya po ng ginawa nila sa mga vloggers. Gusto po nilang gawa ng panukala na ganito po ang gawin nila para po maiwasan daw po ang fake news. Pero ang totoo naman nagpapakalat ng fake news, mga Lodi, sila-sila lang din po. Pinapasa lang po nila sa mga taga-suporta ng mga Duterte dahil nga po, mga Lodi, bagsak na bagsak po ang ratings ni Bongbong Marcos Jr. dahil nga po sa mga walang kwentang pinagagagawa niya sa kanyang panunungkulan. Gaya po nito, nang ginawa po ni Torre, mga Lodi, sino po ba talaga ang nag-uutos dito sa taong ito? Sana naman po, lumitaw ka na! Mukhang grabe naman po yung pinagagawa nyo kung totoo man po yung impormasyon na binigay sa akin na di umano nag-meeting na daw po kayo para gawan ng kung anumang kaso o plantahan ito pong magiging mayor ng Davao City na si Basti Duterte ulit. Kaya po ba may nagpo-post na ganito? Team Gudo po, tapos Nograles, Alag, Campos. Tapos sa kabilang side naman, Team Preso. Yan po ba talaga ang inyong gusto mangyari? Ipagkukulong ang mga Duterte? Ganto na po ba talaga kayo kalulupit? Halang na po ba talaga ang inyong mga kaluluwa? Para lang sa inyong sariling interest, gusto nyo na pong manira, manakip, nang wala naman po sa ayos, kagaya na ginawa nyo kay Tatay Duterte, na wala naman po yung kaso, galing po sa ICC. Eto naman po, mga Lodi. Di umano si Basti Duterte naman daw po ang kanilang pinupuntarya. Gusto po talaga nilang panghawakan ang Davao City, mga Lodi. Dahil nga po, alam po nila na hindi po nila kayang madaya o lokohin ang mga tao dito. Gaya po ng ginagawa po ng paayuda nila, Nograles. Sa tingin ko, mga idol, mas lalo po siguro tayo maging mapagmatsyag dahil po dito sa ginagawa po nitong administrasyon na to. Kapag kung totoo man po yung binigay na impormasyon sa akin at malalaman po natin yan sa mga susunod na araw dahil papalapit na po ang eleksyon. Yan po ang ating pakatutukan. Dahil kung naaalala nyo, yung ginawa po nila sa KOJC, nagkunyari lang po silang meron lang pong drill dito. Kaya may pinadala po silang dagdag ng mga SAP. Yung pala, mga idol, yun na po yung pagsalakay po nila sa KOJC. At di umano, dahil nga po dito sa post ni Congressman Pulong Duterte na meron daw pong pinadala po ng 90 personnel staff, mga Lodi, at 30 CIDGs operative. Baka ito na po yung gusto nilang mangyari. Ang hulihin po si Basti Duterte. Huwag naman sana po humantong sa gantong sitwasyon ang ginagawa po nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Sinasabi nyo napakalakas ng inyong alyansa, pero anong ginagawa ninyo? Nagmamakaawa kayo sa taong bayan na sila ang iboto. Sinasabi nyo na maayos sa pamamalakad nyo dito. Bakit kabadong-kabado na kayo sa darating na eleksyon? At ginagawa nyo na po ng paraan para po mapabagsak ang Duterte at hindi po sila makaupo dito po sa amin sa Davao City. Yun lang naman po ang katanungan. Kung totoo man to, mga idol, si General Torre ang kanilang magiging tuta dito. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin hanggang sa huli.